David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 271. Huwag mag-alala, Young Master Wei, tiyak na aayusin ko ang mga bagay-bagay. Masayang binuksan ni Jordan ang pinto at lalabas na sana ng sasakyan. Sandali. Pinigilan ni Wei Tao si Jordan. Young Master Wei, ano pa ang iuutos? Tanong ni Jordan. Mananatili ako sa Horendel ng ilang araw sa pagkakataong ito, at hayaan ang babaeng ito na manatili sa akin ng ilang araw, ito ay magliligtas sa akin ng labis na pagkabagot. Tinuro ni Wei Tao si Delia at sinabing, gusto niyang Master Wei, gamitin mo lang. Walang pakialam si Jordan, babae lang, no big deal. Bumaba si Jordan sa kotse, tumingin kay Delia at sinabing, eto na ang pagkakataon mo, alagaan mong mabuti si Young Master Wei, baka magtagumpay ka. Saglit na natigilan si Delia, ngunit bago pa man siya makapag-react ay diretsyong inalalayan ng dalawang bodyguard si Delia at inihagis sa sasakyan, saka isinara ang pinto ng sasakyan at sinundan si Jordan paalis. Bumaba ang tingin ni Jordan sa kanyang nakabenda pang braso, at isang madilim na malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Wei! Young Master Wei, ikaw. Anong gagawin mo? Napatingin si Delia kay Wei Tao sa loob ng sasakyan, medyo natakot. Ano ba ang kinatatakutan mo, hindi kita kakainin. Ang swerte ng babaeng makakasama ko kay Wei Tao. Basta masunod mo ako, walang maglalakas loob na mang-istorbo sa iyo sa Horendel. Habang sinasabi iyon ni Wei Tao, sumugod siya kay Delia. Ayoko. Si Delia ay simbolikong nakipagpunyagi ng ilang beses, ngunit agad din itong sumunod. Nanginginig ng malakas ang katawan, at lumabas ang mga hiyawan. Kinaumagahan, pagkatapos mag-almusal ni David, tinawagan niya si Lin Chanho at pumunta sa Garden Restaurant para hanapin si Lin Chanho. Gusto niyang dalhin ni Lin Chanho si Xiao Wanden sa kanyang kamay sa lalong madaling panahon, at inihahanda din niya ang mga panggamot na materyales. Nais ni David na magmadali upang makaipon ng mga pondo at pagbutihin ang kanyang paglilinang sa lalong madaling panahon. Hindi na siya makapaghintay na pumunta sa isla ng Soolong. Masyado siyang curious kung ano ang nasa Soolong Island at kung bakit ayaw siyang payagan ng kanyang biological mother. Sa isang silid sa restaurant, si Lin Chanho ay sumunod kay David na medyo nahihiya at sinabing, Mr. Chen, ang maliit na wanden na ito ay talagang isang magandang bagay, ngunit sinasabi namin na ang bagay na ito ay napaka-epektibo, at walang naniniwala dito. Sa aking posisyon, ang mga tao ay lalong hindi makapaniwala, at lahat sila ay nagsasabi na ako ay gumagawa ng pangalan para sa aking sarili at nag-iipon lamang ng pera, at ang presyo ng maliit na pagbabayad na ito ay hindi gaanong mura, na ginagawang mas kaina-hinala ang mga tao. Si Lin Chanho ay mukhang walang magawa. Sinong mag-aakala na siya, isang underground emperor, ay magsisimulang magbenta ng gamot ngayon? Huwag mong ibenta ang Xiaohoandan sa iyong kamay ngayon, ibigay mo lang, ngunit hindi mo ito maibibigay ng patago. Magdaraos ka ng Xiaohoandan press conference. Tanging ang mga taong may asset na higit sa 50 milyon ang maaaring lumahok. Kapag dumating ang oras, ang mga tao ay pipiliin sa lugar. Alisin mo na lang ang maliliit na wanden na ito. Alam ni David na sa pagkakataong ito, kailangan niyang bumuo ng momentum, at kailangan niyang ipaalam sa lahat na ang maliit na return pill na ito ay talagang gumaling. Ilabas mo lahat. Ito. Masyado bang mag-aaksaya? Nakaramdam ng kaunting awa si Lin Chanho, tutal, alam niya na ang maliliit na return pill na ito ay parang elixir, kumain siya ng isa, at ang resulta ay parang bumalik sa pagiging bata noong siya ay 20 taong gulang, at ang kanyang katawan ay napaka-komportable. Huwag matakot sa basura, basta ipapadala mo lang, may kakainin at magiging effective. Kung tinutulungan mo kaming i-promote ito, tiyak na magbubukas ang merkado. Bilang karagdagan, maaari kang magpadala ng isang tao upang magpatuloy sa pagbili ng mga panggamot na materyales ayon sa listahang ibinigay ko sa iyo. Sabi ni David kay Lin Chanho. Well,
Ikakalat ko ang balita ngayon, at gaganapin itong press conference sa lobby ng restaurant ko sa tanghali. Tumango si Lin Chanho at sinabi, "Well, dito muna ako sa umaga, may naghahanap sa akin." Nagpasya si David na makita kung matagumpay na maisigawa ang press conference, at upang maiwasan din ang anumang hindi inaasahang mga bagay na mangyari. Bagamat kayang palakasin ni Xiao Huandan ang katawan at pahabain ang buhay, lalo na ang mga function ng lalaki, hindi ito magic na gamot para pagalingin ang lahat ng sakit, kaya narito si David para maiwasan ang anumang espesyal na sakit, walang silbi Xiao Huandan, sa oras na iyon, kaya niyang gumawa pa rin ng hakbang, at maaari din nitong mapataas ang kredibilidad ng lahat ng tao sa Xiao Huandan. Kabanata 272. Sa pagkakakilanlan ni Lin Chanho, pagkatapos kumalat ang balita, maraming pinuno ng negosyo ang tumungo doon. Pagkatapos ng lahat, may mga taong gustong samantalahin ang pagkakataong maging kaibigan si Lin Chanho. Sa tanghali, mayroon ng 12 ng mga tao sa bulwagan, bawat isa ay nagkakahalaga ng higit sa 50 milyon, nag-uusap sa isa't isa, tinatalakay ang Xiao Huandan ni Lin Chanho sa pagkakataong ito. Si Master Tiger ay isang social idiot, bakit siya nagbuhos ng gamot? Nabalitaan ko na ang tabletang ito ay nagpapalakas ng katawan at nagpapahaba ng buhay. Ang pinakamahalagang bagay ay gawing bata ang mga lalaki. Parang magic medicine. Let's see later. Anyway, I don't really believe it. Sino ang makakakita nito at magpapahaba ng buhay? Who knows if it works? Sa aking palagay, si Lord Tiger ay tiyak na nasa isang mahigpit na lugar kamakailan, at nais na gamitin ang pangalan ng pagbebenta ng gamot upang bayaran ang lahat. Nagbulungan ang lahat, ngunit marami ang hindi naniwala. Si Lin Chanho ay hindi gumawa ng gamot noong una, paano siya biglang nagkaroon ng magic na gamot sa kanyang kamay, at mas maraming tao ang nag-isip na ito ang paraan ni Lin Chanho upang kumita ng pera. Hindi pwedeng gumamit ka lang ng kutsilyo at pilitin ang lahat na kumuha ng pera. Magnanakaw iyon. Ngayon sasabihin mo na mayroon kang magic na gamot sa iyong kamay, at pagkatapos ay ibenta ito sa mayayaman sa mataas na presyo. Who cares what the pill is, malamang sugar pill yun. Nang nag-uusap ang lahat ay lumabas si David. Narinig niya talaga ang usapan ng lahat. Ngayon ang pandinig at paningin ni David ay iba sa mga ordinaryong tao. Ginoo Shen. Nang makita ng maraming mga ngalakal si David, binati nila siya ng may paggalang. Pagkatapos ng lahat, sa piging na ginanap ni Gu Wentian, maraming tao ang nakakita sa kakayahan ni David. Siya ay isang tao na kahit si Feng Zihai ay natalo, at parehong iginagalang siya ni Gu Wentian at Lin Chanho. Bahagyang tumango si David bilang pagbati. Pagkatapos lumingon sa karamihan, nadama ni David ang isang pakiramdam ng proporsyon. Halos lahat ng mayamang negosyanteng ito ay may mga sakit, at karamihan sa mga lalaki ay may mga sakit. Kung tutuusin, tulad ng mga mayayaman na ito, mag-e-enjoy silang maging mayaman. Ngayon, habang tumatanda sila, tiyak na magkakaroon ng mga problema. Ngayon ang mga taong ito ay may mga sakit na lalaki, na maaaring sabihin sa ibang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, ang nakapagpapagaling na epekto ng aspetong ito ay ang pinakamabilis at pinakamahalaga. Tingnan at hawakan. May mga taga-provincial capital. Hindi ko alam kung sino ang biglang sumigaw, at lahat ng mata ay napunta sa nakaraan. Lahat sila gustong makita, kung sino sa kapitolyo ng probinsya ang nakakuha ng balita. Itinulak ang pinto ng hall, at sabay na pumasok ang isang lalaki at isang babae. Ang lalaki at ang babae ay sina Wei Tao at Delia. Sa orihinal, hinahayaan ni Wei Tao si Delia na samahan siya sa paglalakad. Narinig niya na si Lin Chanho ay nagsasagawa ng isang press conference para sa isang maliit na pagbabayad ng mga table tasks, kaya siya ay lumapit upang panoorin ang kaguluhan. Anong H3 le? Young Master Wei, nandito na si Young Master Wei. Nang makita si Wei Tao na paparating, lahat ay sumugod at binati si Wei Tao.
Dapat mong malaman na sa harap ng pamilya Wei sa kabisera ng probinsya, ang maliliit na pamilyang ito sa Horendel ay talagang hindi mabata. Tumango lang si Wei Tao, sa malamig na tingin, hindi niya makita ang pamilya sa maliit na lugar na ito tulad ni Horendel. Pero iba si Delia. Nang makita ang napakaraming mayayaman at makapangyarihang bigwig na dumarating para kumustahin, lumutang ang buong katawan ni Delia, tuwid ang bewang, at medyo mayabang ang mukha. Nakita ni David na hindi namalaya ni Delia ang paglapit niya sa isa, ngumiti ito ng mapait at akmang aalis na. Gusto niya talagang sampelan ang sarili niya ng 2 beses ngayon. Bakit hindi niya nakita ng malinaw si Delia noong college siya? Buti na lang at hindi kasal ang dalawa, kung hindi, sinuot niya ang kanyang berdeng sombrero. David. Ngunit nang tatalikod na si David at aalis, natagpuan siya ni Delia. Kabanata 273. Nang marinig ni Wei Tao ang mga salita ni David, biglang nagningning ang kanyang mga mata, at sinundan niya ng tingin si Delia. Tumigil si David at malamig na tumingin kay Delia. At si Delia ay naglalakad patungo kay David habang nakaakbay si Wei Tao sa kanyang likuran. David, hindi ko akalain na makikita-kita dito, muntik ko nang makalimutan, bilyonaryo ka rin pala. Tumingin si Delia kay David na may mapaglarong tingin, hayaan mong ipakilala ko sa iyo, ito si Young Master Wei, mula sa pamilya Wei sa kabisera ng probinsya. Sinadya ni Delia na kinagat ang salitang, kabisera ng probinsya, ng napakalakas, sa takot na baka hindi ito marinig ni David. Ikaw David, matagal na kitang hinahangaan. Iniabot ni Wei Tao ang kanyang kamay kay David na may galit sa kanyang mga mata. Hindi kilala ni David si Wei Tao, at hindi niya maintindihan kung bakit galit ang lalaking ito sa kanya. Dahil kaya kay Delia. Inunat ni David ang kanyang kamay at nakipagkamay kay Wei Tao. Ngunit nang hilay na sana ni David ang kanyang kamay, nalaman niyang mahigpit na nakahawak si Wei Tao sa kanya, at wala siyang balak bumitaw. Kaagad pagkatapos, isang malakas na puwersa ang tumama, at nagsimulang mag-deform ang mga kamay ni David. May ngiti si Wei Tao sa kanyang mukha. Siya ay nagsasanay sa hukbo sa loob ng maraming taon, at iba ito sa ibang mayamang ikalawang henerasyon. Hindi mababa ang sariling lakas ni Wei Tao. Bahagyang naningkit ang mga mata ni David, at pagkatapos ay gamulong ang espiritual na enerhiya sa kanyang dantian, at isang nakakatakot na puwersa ang nagmula sa kamay ni David, at agad na nagbago ang mukha ni Wei Tao. Nagpumiglas ng husto si Wei Tao, ngunit hindi siya makawala. Sa oras na ito, nagsimulang pawisan ang noo ni Wei Tao. Pero sa harap ng napakaraming tao, kung sumigaw o humingi ng awa si Wei Tao, hindi ba masyadong nakakahiya? Young Master Wei, hindi ko inaasahan na darating ka, nakakahiya talaga. Lumabas si Lin Chanho sa oras na ito at nagmamadaling binati siya. Sinamantala ito, binigyan ng masamang tingin ni David si Wei Tao pagkatapos ng malamig na singhot at pinakawalan siya. Bahagyang nanginig ang kamay ni Wei Tao, at nawala ang kanyang dugo. Matapos titigan si David, hindi pinansin ni Wei Tao si Lin Chanho, tumalikod at naglakad palabas. Mr. Chen, ito ang nakababatang kapatid ng pamilya Wei sa kabisera ng probinsya. Kung hindi mo ito ma-provoke, subukang huwag ay provoke ito. Ang pamilya Wei sa kabisera ng probinsya ay hindi madaling magalit. Bukod dito, ang sikat tagapag-alaga ng guya ni Wei Kunan, kung alam mong nagkasala ang kanyang anak, tiyak na hindi niya ito gagawin. Hayaan mo. Bumulong si Lin Chanho kay David. Hindi mahalaga kung hindi niya ako guluhin. Kung maglakas loob siyang guluhin ako, wala akong pakialam kung pamilya siya ni Wei o hindi. Isang matalim na liwanag ang sumilay sa mga mata ni David, at bumalik siya sa silid sa likod. Mula nang makita ang kanyang biological mother kagabi, medyo naging uhaw sa dugo ang ugali ni David, ngunit hindi pa niya ito napansin. Maaaring may kinalaman din ito sa kanyang kasab-ika na mapabuti ang kanyang lakas. Ngayon lang siya umaasa na kumita ng pera, at pagkatapos ay bumili ng maraming mahahalagang materyales na panggamot upang matulungan siyang magtanim.
Two strokes talaga ang batang ito, no wonder takot si Jordan na maging ganito. Nakatingin sa kanyang walang dugong mga kamay, nagalit si Wei Tao at sinabing, Master Wei, okay ka lang. Nag-aalalang ipinalakpak ni Delia ang kanyang mga palad para kay Wei Tao, itong si David ay dating tulala, at hindi siya marunong gumawa ng anuman, ngunit pagkatapos ng 3 taong pagkakakulong, siya ay talagang napakalakas. Naisip din ni Delia kung ano ang pinagdaanan ni David sa bilangguan sa nakalipas na 3 taon. Mukhang ang batang ito ay nagdusa ng husto sa kulungan, kung hindi ay hindi siya makakapag-practice, ngunit gaano man kahusay ang kanyang mga kasanayan, hindi siya mabubuhay ng matagal. Isang malakas na layunin ng pagpatay ang lumitaw sa mga mata ni Wei Tao. Master Wei, ano ang ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Delia. Hindi nga alam ni Delia kung ano ang pinag-usapan ni na Wei Tao at Jordan kagabi. Malamig na tinitigan ni Wei Tao si Delia, hindi mo ba alam kung ano ang itatanong at kung ano ang hindi dapat itanong? Master Wei, nagkamali ako. Nagulat si Delia at sumugod kay Wei Tao para humingi ng tawad. Kabanata 274. Ang tuktok na lobby ng Pastoral Restaurant. Inilabas ni Lin Chanho ang maliliit na wanden, lahat sila ay kasing laki lamang ng takip ng hinlalaki, at hindi sila maganda kung sila ay itim o hindi. Huwag na nating pag-usapan ang bisa ng munting repayment bill na ito, ang hitsura pa lang, hindi na magandang tingnan. Sa lahat, salamat sa pagpunta sa amin. Ako, si Lin Chanho, ay lubos na pinarangalan. Hayaan mong ipakilala ko sa iyo itong munting wandan. Ito ay Master Tiger, huwag kang magpakilala, sabihin mo lang sa akin kung magkano ang magagastos para ibenta ka. Kung tutuusin, masyado kang abala. Maaari mong pangalanan ang presyo at babayaran namin ito. Sabi ng isang middle-aged na lalaki na nasa edad 50s na nakasuot ng plaid suit. Napatingin ang lahat sa medyo may edad na lalaki at hindi maiwasang tumingin sa mga humahanga. Dapat mong malaman kung sino ang nang-ahas na makipag-usap kay Lin Chanho ng ganito. Malinaw niyang alam na kumikita si Lin Chanho, ngunit sino ang nang-ahas na magpaliwanag. Gayunpaman, matapos makita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi nagalit si Lin Chanho, ngunit nakangiting sinabi, Kapatid na Zhang, espesyal na inihanda ng aking munting wanden ang isa para sa iyo. May dinaanan ka bang babae? Namula ang matandang Zhang dahil sa sinabi ni Lin Chanho. Si Lao Zhang at Lin Chanho ay may magandang personal na edukasyon, kaya naglakas loob siyang kausapin si Lin Chanho ng ganito, at alam din ni Lin Chanho ang ilan sa kanyang mga pagkakamali. Ang matandang ito na si Zhang ay maraming palayaw mula pa noong siya ay bata pa, kaya noong siya ay nasa 30s, siya ay walang kapangyarihan. Nakakita na siya ng maraming lugar at gumastos ng hindi mabilang na pera, ngunit hindi kasiya siya ang mga resulta. Pagkatapos ay gamutin ang sakit at tumutok sa negosyo. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pribadong sakit ay inilantad ni Lin Chanho sa publiko, at si Lao Zhang ay biglang nakaramdam ng kaunting awkward sa kanyang mukha. I don't want to eat your little repayment pills. Hindi magandang panoorin ito sa dilim. Kung kapos ka sa pera, kumusta ka na lang, why bother? Walang ganang kumain si Lao Zhang nang makita niya ang maliit na huanda na iyon. Matanda Zhang, ayaw ko ng pera para sa Xiao Wanden ko. Ibinibigay ko ito sa lahat ng libre ngayon. Dahil hindi ka naniniwala sa akin, hahayaan kitang subukan muna. Ngumiti si Lin Chanho at naglakad patungo kay Lao Zhang. Master Tiger, huwag kang magulo. Ayoko kumain nito, baka makapatay yan kapag hindi masarap. Natakot si Lao Zhang kaya umatras siya. Pangako kakainin mo ito, dapat sabihin mo na, huwag kang mag-alala. Mabilis na humakbang si Lin Chanho patungo kay Lao Zhang, kinurot ang bibig ni Lao Zhang, at itinapon si Xiao Wanden dito. Ba. Nagsuka si Lao Zhang, ngunit natunaw si Xiao Wanden sa kanyang bibig at nawala. Nang makitang ganoon si Lao Zhang, nagtawanan ang lahat.
Ngunit hindi nagtagal, naramdaman ni Lao Zhang na unti-unting uminit ang kanyang katawan, at pagkatapos ay naramdaman niya ang init na dumadaloy sa kanyang katawan, hindi banggitin kung gaano ito kay Genhawa. Kaagad pagkatapos, nagkaroon ng reaksyon sa ilalim ni Lao Zhang. Ang nagulat na si Lao Zhang ay tumingin sa mga pagbabago sa kanyang katawan, at ang buong pulutong ay natigilan. Dapat mong malaman na wala siyang anumang tugon sa loob ng higit sa 10 taon, at sinubukan niya ang lahat, ngunit ito ay walang silbi. Tila napansin ng lahat ang pagbabago sa katawan ni Lao Zhang, at tumingin sa kanila ng may pagtataka. Master Tiger, ikaw. May babae ka ba dito? Bilisan mo at humanap ka ng para sa akin. Hinarap ni Lao Zhang si Lin Chanho nang may pinanibik sa kanyang mukha. Regular ako sa restaurant na ito. Nasaan na ang mga sinabi mo? Kung gusto mong masolusyonan, umuwi ka mag-isa. Umiling si Lin Chanho. Nang marinig ito ni Lao Zhang, nagmamadali siyang tumakbo palabas, tumalikod at sinabi kay Lin Chanho, Master Hu, itago mo sa akin si Xiao Wandan. Gusto ko hanggat gusto ko, at mababayaran mo ito. Sa pagtingin sa mga pagbabago ni Lao Zhang, sa wakas ay may natukso. Master Tiger, hayaan mo akong sumubok ng isa. Kamakailan lang ay nagdurusa ako sa pananakit ng likod. Maaaring rayuma ito. Susubukan ko at tingnan kung ito ay gumagaling sa akin. May sumunod kay Lin Chanho at hiniling kay Xiao Wandan na kainin ito. Tinapon lang ito ni Lin Chanho, at isa pa itong libreng regalo. Matapos kainin ng taong iyon si Xiao Huandan, nakaramdam din siya ng init, sinundan ng mainit na baywang, at nawala ang pananakit ng baywang. Kabanata 275. Ito ay kamangha-mangha, ang aking baywang ay hindi sumasakit ng lahat. Pagkatapos kumain ng Xiao Huandan, biglang nanlaki ang mga mata ng lalaki at napasigaw. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng maliit na kaguluhan, at maraming tao ang sumunod kay Lin Chanho upang humingi ng maliit na return pill na makakain. Gayunpaman, mayroon ding ilan na may salubing wait and see, na gustong makita kung ano ang reaksyon ng mga taong ito kapag kinakain nila ito. Mahigit sa 12 maliliit na return pill ang natangay. Para sa 12 ng mga tao na kumain ng Xiao Huandan, lahat sila ay puno ng pagtataka, dahil ang epekto ng Xiao Huandan ay mararanasan lamang pagkatapos kumain nito, at walang paraan upang mailarawan ito. Nakakamangha, ito ay isang magic na gamot. Uuwi na rin ako, hindi ko mapigilan. Kahanga-hanga, talagang kahanga-hanga. Lahat ng kumain ng Xiao Huandan ay namangha, sa pagkakataong ito walang nag-alinlangan sa bisa nitong Xiao Huandan. Master Tiger, may iba ka pa ba? Kayang-kaya ko ang isa. May nagtanong kay Lin Chanho. Paumanhin, limitado ang supply ni Xiao Huandan. Ngayon, ang dosenang ito ay para sa libreng karanasan, ngunit ang mga sumusunod ay hindi libre, at kung gusto mong bumili ng Xiao Huandan, kailangan mo pa ring maghintay ng 3 araw. Alam ni Lin Chanho ang paraan ng hunger marketing, kaya sinabi niya sa lahat. Hindi bale maghintay ka ng 3 araw, magkano ang isa? Maaari akong mag-order ng isa ng maaga. May gustong magpabok ng maaga. Iniunat ni Lin Chanho ang 2 daliri at sinabing, 2 milyon, wala ni 1 punto. 2 milyon. Maraming tao ang bumulalas. Kahit na ito ay isang magic na gamot, ang presyo ng 2 milyon ay hindi mababa. Master Tiger, nag-order ako ng 20, at magdedeposito ako ngayon. Sabi ng isang negosyanteng si Xiao Huandan na kakain lang. Ang lahat ng mga negosyante ay may matalas na pang-amoy upang makuha ang mga pagkakataon sa negosyo. Ang 2 milyon para sa isang maliit na tableta sa pagbabayad ay tila napakamahal, ngunit pagkatapos lamang kumain ay malalaman mo na ang 2 milyon ay wala. Pagdating sa kanilang halaga, ang pinakamahalagang bagay ay isang malusog na katawan. Maraming mayayamang negosyante sa maliit na Horendel. Kung ito ang buong lalawigan ng Jiangbei, ilan ang mayayamang negosyante sa buong bansa ng Daxie?
Kung kaya mong itulak si Xiao Huandan sa buong bansa, pabayaan ang 2 milyon, kahit 5 milyon, maaari itong tanggihan para sa iyo. Paumanhin, dahil ang output ni Xiao Huandan ay masyadong mababa sa kasalukuyan, lahat ay maaari lamang mag-order ng isa. Bagamat wala sa negosyo si Lin Chanho, nakikita rin niya ang intensyon ng lalaki. Nag-order ako ng isa. Ako rin. Nang makita ito, ang lahat ay nagsimulang mag-order, na nagpasaya kay Lin Chanho. Ngunit nang ang lahat ay masigasig na nagutos, ang pinto sa bulwagan ay biglang bumukas. Ang malaking tunog ay nagpatigil sa lahat. Dapat mong malaman na ito ang teritoryo ni Lin Chanho, sino ang maglalakas loob na pumunta rito para manggulo. Hindi nagtagal, 4 na tao na nakasuot ng malalakas na damit ang sumugod, pagkatapos ay nahati sa 2 hanay at tumayo ng tuwid. Kaagad pagkatapos, pumasok ang isang matandang lalaki na nakasuot ng Chinese tunic suit na may kulay abong balbas, at sa tabi ng matanda, sinundan niya ang pinuno ng Chilong Gang, si Feng Sihai. Nang makita ng lahat na narito si Feng Sihai, agad nilang naunawaan na narito si Feng Sihai upang maghayganti. Tumingin si Lin Chanho sa matandang pumasok, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata, at mahigpit na kumunat ang kanyang mga kilay. Kayong mga walang kwentang tao, lumabas kayo. Lumakad ang matandang lalaki sa bulwagan, sinulyapan ang lahat, at mahinang sinabi. Napakalambot ng boses ng matanda at casual niyang sinabi, ngunit nang marinig ito ng lahat, kinilabutan ang lahat, na para bang tinamaan ng mabigat na martilyo ang kanilang mga puso. Ang mga taong ito ay mga mayayamang negosyante lamang, at ayaw nilang masangkot sa mga away ng gang. Pagkatapos magsalita ng matanda, iyong mga mayamang negosyanteng dumating, lahat ay nagtakbuhan at walang naiwan. Sa malaking bulwagan, tanging si Lin Chanho ang nakaharap sa mga taong ito. Lin Chanho, ito ang aking Master Ye, paano ang Mr. Chen na binanggit mo? Tanong ni Feng Sihai kay Lin Chanho na may malungkot na mukha. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.